Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Emong. Nangyari taong 1976 sa lugar ng Camarines Norte. Sa mga panahong ito ay tanging pagbabasura ang inaasahan ni Emong upang mabuhay ang sarili at ang kapatid na si Buboy. Pareho na silang ulila. Ang kanilang mga magulang ay nagsusuplay ng mga gulay at prutas sa bayan isang beses bawat linggo. Ngunit sa kasamaang palad ay nabiktima ng masasamang loob ang mag-asawa. Pinagnakawan at pinaslang pa. Masyado pang bata si Emong noon at mangmang pagdating sa pag-aalaga ng mga pananim. Kaya naman hindi na naipagpatuloy ang mumunti nilang halamanan. Bagamat ulila na, nagsikap si Emong na buhayin ang sarili at ang kapatid sa pamamasura. May isang lugar na tambakan at tinaguriang itong basura ng mga sumpa. Hindi lang kasi ang mga basura ang itinatapon doon, kundi pati na rin ang mga patay na hayop at kahit pa mga bangkay ng tao. Sa tuwing gabi ay pinangingilagan ng mga motorista ang bahaging iyon na malapit lang sa kalsada. Pero si Emong ay walang pakialam sa mga kwentong kababalaghan. Para sa kanya, mas nakakatakot ang kumakalam na sikmura kaysa mga sumpa-sumpa. Kuya Emong, mukhang matumal po ngayon . Magkano lang po ba ang kikitain mo? Sa pagkain pa lang, kulang na po. Kung papayagan mo lang po kasi ako na huminto na sa pag-aaral, eh di sana makakatulong po ako sa'yo. Ano ka ba, Buboy? 2 taon na lang magtatapos ka na sa sekundarya. Di ba sabi ko naman sa'yo, igagapang ko ang pag-aaral mo kahit ang kolehiyo pa. Grabe talaga. Ang taas ng pangarap mo po, kuya. Pati kolehiyo talaga. Kuya, sapat na po sa akin ang sekundarya at huwag ipilit ang hindi kaya. At isa pa po, hindi ko naman hinihiling sa'yo na pag-aralin mo po ako. Buboy, nangako ako sa nasira nating mga magulang na aalagaan at bibigyan kita ng edukasyon. Ayokong matulad ka sa akin na hanggang grade 5 lang. Buboy, ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. Obligasyon ka ni kuya, kaya ako ang bahala sa'yo. Pero Kuya Emong, paano po yan? Gaya po ngayon, ilang barya lang ang kinita mo. Sa katunayan, naaawa na po ako sa'yo. Lahat na lang pinapasan mo. Kahit hindi mo po sabihin, alam kong nahihirapan ka na. Oo nga at matibay ka ngayon. E paano po kung isang araw, bigla kang magkasakit? Ano po ang gagawin natin? Huwag kang mag-isip ng ganyan, boy. Mas mabuti pa na mag-aaral ko na lang at lumalalim na ang gabi. Kaya nga pala, aalis na ako. Kaya huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na lang pagkatapos mong makapag-aral. Pupunta na ako ng tambakan. Pinigilan pa ni Buboy ang kapatid na huwag magpunta sa gabi doon sa tambakan dahil nga sa sumpa na sinasabi nila. Natawa at hinimas ni Emong ang ulo ng kapatid at naghabilin na isarado ang pinto pagkalabas niya. Gamit ang maliit na flashlight ay tumuloy nga si Emong sa may tambakan. Nasa kalahating kilometro ito mula sa liblib na bahagi ng baryo na tinitirhan nila. Bandang 10:00 na ng gabi noon, pero ang inaasam ni Emong ay ang kikitain niya mula naman sa mga basura. Sa katunayan, sa maraming taon niya ng pamamasura ay nabibilang lang sa kanyang daliri kung ilang beses siyang nagtungo sa tambakan kapag gabi. Kadalasan kasi ay may araw pa, kasama ang iba pang nangangalakal. Sadyang kailangan lang niya ng ekstrang pera para sa darating na kaarawan ni Buboy. Balak niya kasi nabilhan ito ng sapatos gamit sa pag-aaral dahil ang kasalukuyang ginagamit nito ay pudpud na. Samantala, natatanaw na at naaamoy na ni Emong ang tambakan ng makasalubong niya, si Tandang Andres. Tatang Andres, magandang gabi po. Saan po ang punta mo at medyo gabi na po ? Oh, Emong, magandang gabi rin naman sa iyo. Papunta ako kina Osorio.
Pabalik-balik daw kasi ang lagnat ng kanyang apo. Masyadong naawa na ang matanda, kaya hindi na ipinagpabukas pa na ipagamot. Ikaw ba? San ba ang punta mo sa ganitong oras? Dyan lang po sa may tambakan. Matumal kasi ang kinita ko po kanina eh. Malapit na kasi rin ang kaarawan ni Boboy, kaya kailangan ko po ng pambili ng regalo. Abay, ganoon ba? Teka, sandali. Sa tambakan ka mo. Sa basura na puno ng mga sumpa. Nako, Emong. Mas mabuting umuwi ka na lang. Biyernes pa naman ngayon. Imposibleng hindi mo alam ang kwento nito. Tandang Andres, ilang beses na po akong mapunta dyan tuwing gabi. Bukod sa amoy ay wala namang kahindik-hindik pa. Tsaka ang tanda-tanda nyo na po para maniwala pa sa mga ganyong kwentong sumpa-sumpa na yan. Emong, makinig ka. Ang mundo ay puno ng hiwaga. Hindi porket hindi mo naranasan ay hindi ka na naniniwala. Totoo ang sumpa sa tambakan, Emong. Sabi mo nga ang tanda-tanda ko na, di ba? Kaya alam ko na ang totoo. Baka nakakalimutan mo, linya ito ng mga aral ko. Wala namang mawawala sa'yo kung maniniwala ka at upang makatiyak tayo sa kaligtasan mo. Paano na si Boboy kung mawawala ka? Kaya sige na, umuwi ka na. Ay naku, oo na po Tandang Andres, uuwi na po ako. Aagahan ko na lang po bukas sa tambakan. Baka sakali po makabingwit pa ako ng bangkay sa tambakan. Ay nako, tignan mo itong batang ito. Nakuha pa talaga magbero. Bumalik ka na at hindi ako aalis dito hanggat natatanaw pa kita. Alam kong pupuslit ka pa. Wala na ngang nagawa si Emong kundi ang bumalik ng bahay. Batid niya, nagising pa si Buboy kaya hindi muna siya tumuloy. Bagkus, umupo siya sa kahoy na upuan sa labas ng kanilang bahay. Malalim na buntong hininga at tumingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. Malungkot ang mga mata ni Emong dahil naalala na naman niya ang mga magulang. Habang nakatitig siya sa mga bituin, ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Lubhang nananabik na siya sa kanyang mapagmahal na mga magulang. Naalala din niya ang mga panahong noong bata pa siya. Sa araw-araw ay masagana sila sa gulay at prutas. Pero simula noong naulila ay kahit isang pirasong mangga ay pahirapan sa pagbili. Naawa din siya sa kapatid na si Buboy. Anong kinabukasan kaya ang maibibigay niya rito kung isa lang siyang hamak na basurero? Napangiti na lamang siya nang sumagi sa kanyang isipan na makakapulot siya ng ginto sa may basurahan, kung saan ay napaka-imposible. Tumayo siya at inunat ang katawan. Pumasok ng bahay at dito nagpahinga. Sa kanilang lugar ay hindi na bago ang mga kwentong kababalaghan, lalo na ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. May kamalayan na si Emong sa ganitong kwento, pero kahit isa ay wala pa siyang naranasan, kaya hindi siya gaanong kumbinsido sa katotohanan. Samantala, kahit ulila ay naiwan naman sa magkapatid ang maayos na bahay. Gawa ito sa matitibay na kahoy na may bubong na yero. May 3 kwarto din ito at ang isa ay bakante na, ang dating silid ng kanilang mga magulang. Maayos naman silang nakatira at si Emong na rin lang ang nagkukumpuni sa mga konting sira ng kanilang bahay. Kuya Emong, alam ko po na magdodoble kayod ka ngayon dahil hinarang ka po ni Tandang Andres. Sabi ko naman po kasi sa'yo huwag ka na pong sumugod doon kapag gabi. Oo nga Buboy. Pera na naging bato pa. Pero babawi ako sa araw na ito. Matsyempohan ko rin ang tambakan sa gabi. May balak ka pa rin talaga kuya? Pwede naman huwag na lang. Baka kasi mapaano ka pa. Nag-aalala lang po ako. Maiba nga pala ako Buboy. Diba maglalaba ka ngayong araw? Sumama ka sa karamihan at huwag kang mag-isang pumunta ng ilog. Baka maanod ka na naman. Opo kuya, mag-iingat na po.
Siya nga po pala, kung hindi ka po uuwi ng tanghali, hindi na lang po ako magsasaing. Kasya pa naman po kasi sa akin yung natirang kanin kagabi. Mamayang gabi pa siguro ako makakauwi. Hintayin mo na lang ako sa hapunan at magdadala ako ng ulam natin. Mukhang kailangan ko umabot sa kabilang bayan. Sinikap ni Emong na madoble o higitan pa ang kita para sa darating na kaarawan ng kanyang kapatid. Kaya tanging tinapay at tubig lang ang kinain niya sa tanghalian. Sa awa ng Diyos ay kumita naman ang sapat si Emong. Dumating siya sa bahay bandang 6:00 na may dalang pansit. Gawa nga sa maghapong pangangalakal ay pagod na pagod itong si Emong at nakaidlip agad matapos ang kumain. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Mahimbing ang tulog ni Emong, ngunit tila may tumatawag sa kanya. Nang siya ay magising, ay pilit niyang inaalala ang uri ng boses na sumasambit sa kanyang pangalan. Pero hindi niya talaga ito mailarawan kahit kakagising pa lang niya. Dito lumabas siya ng kwarto at doon sa kusina, umupo ito habang umiinom ng tubig. Maya-maya pa ay nakaramdam ng pagtawag si Emong. Sumagi sa kanyang isipan ang tambakan. Nakadama siya ng sigla, kaya naman kinuha niya ang flashlight, pangsungkit na bakal at isang pirasong sako. Nagdasal siya na sana hindi niya na makasalubong si Tandang Andres dahil tiyak pauuwiin na naman siya nito. Ilang minuto pa ay nakarating na siya sa paanan ng tambakan. Tila nagniningning ang mga mata ni Emong dahil sa lapi ang nakikita niya at dito nagsimula na siyang magkalkal. Lumipas pa ang ilang minuto, binaybay niya ang kabuuan ng paanan dahil doon naman mas maraming bagong basura. Hanggang sa narating niya na ang likurang bahagi ng tambakan. Gamit naman ang konting ilaw ng kanyang flashlight ay may nasungkit siyang paa ng isang hayop. Napaatras siya sa gulat dahil napakalaki nito. Sanay naman siyang makakita ng patay na hayop pero kakaiba ang laki ng mga paa nito. At nang inilawan pa nga niya ito ng maigi ay isang dambuhalang kalabaw na kulay puti ang nakahandusay. Ngunit ang mas nakaka-interes ay ang mga sungay nito na animoy mga ginto. Napansin niya na putol ang isang sungay nito at nakita niya sa tabi ng kalabaw ang putol na dulo ng sungay. Marahan niya itong pinulot at kumikislap pa nang matamaan ng ilaw. Mahaba ang sungay ng kalabaw, ngunit ang naputol na bahagi ay nasa 3 pulgada lang. Kinuha naman ito ni Emong at inilagay sa kanyang bulsa. Balak pa sana niyang putulin ang natitira kaso napakatibay nito. Dahil nga sa ginto ito, ay tumakbo naman siya pabalik ng bahay upang kumuha ng putol na bakal na lagari. Kumakabog ang dibdib ni Emong at nagdadasal na sala. Walang ibang makakita ng kalabaw na yon na may gintong sungay. Isang napakalaking kayamanan na ang nasa isip ni Emong. Sa wakas, ito na ang magtatapos sa kanilang paghihirap. Makalipas ang halos kalahating oras, ay wala na ang dambuhalang kalabaw sa kinaroroonan nito. Nabigo si Emong dahil kakapiranggot lang na ginto ang napasa kamay niya. Anak ng patis naman oh. Sino ba kasi ang kumuha ng hayop na yun? Napakalaki at napakabigat nun. Sayang kung may lagari lang akong dala kanina. Ginto na, naging alikabok pa. Habang naglalakad palayo si Emong sa tambakan, ay may mga bagay siyang napagtanto. Paano at saan galing ang dambuhalang kalabaw na kulay puti at bakit ginto ang sungay nito? At sino naman ang kumuha sa labi nito? Marahan niyang kinuha ang putol na sungay sa bulsa hanggang sa nakarinig siya ng napakalakas na alingaw-ngaw na parang hiyaw ng isang napakalaking tao. Dito napalingon si Emong sa tambakan at nagsimulang makaramdam ng kilabot. Agad siyang tumakbo ng mabilis at hindi na lumingon pa
Nasa isip niya ang mga kwentong sumpa ng tambakan. Makalipas ang ilang araw, habang bitbit ang sako at panungkit ay nagtataka si Emong sa kinikilos ng mga tao. Ang iba ay nagtatakbuhan at halatang may takot sa mga muka. Pero walang pakialam si Emong dahil basura ang kailangan niya. Sumapit ang hapon, habang kumakain ng tinapay pauwi ay ganun pa rin ang napapansin niya sa iilang mga tao. Kaya dumiretso muna siya sa bahay ni Tandang Andres. Tandang Andres, ito po tinapay para po sa'yo. May napapansin po ba kayo sa mga tao? Bakit parang balisa sila at mukhang may kinatatakutan? Umabot na po ba ang mga rebelde sa ating bayan, Tandang Andres? Saan ka ba talaga nakatira, Emong? Isa kang taong gala sa lugar natin. Pero hindi mo talaga alam ang nangyayari. Alam mo ba na ilang araw nang may nangyayaring kababalaghan dito? Mga alagang hayop na noong una ay bigla na lang nawawala. Pero nitong nakaraan ay may mga natatagpo ang patay at ubos ang dugo sa katawan. Baka naman po mga ligaw na hayop lang ang may gawa o baka mga magnanakaw. Magnanakaw ng dugo ng hayop? Makiramdam ka nga, Emong. Hindi ordinaryo ang nangyayari sa paligid natin. Kaya ikaw at ang kapatid mo ay mag-iingat, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Ano po ba talaga ang nangyayari, Tandang Andres? Wala na ang banwa, ang tagapagtanggol ng ating bayan laban sa mga nilalang nandilim. Bagwa po? Meron po ako noon. Kaso nabenta ko na po, Tandang Andres. Paano ba naging tagapagtanggol ang bagwa? Banwa, Emong, banwa, hindi bagwa. Isang banal na nilalang na nasa anyong hayop. Tungkulin nito na ipagtanggol ang lugar sa mga masasamang elemento tulad ng mga engkantong itim, maligno, masasamang espiritu at sa mga aswang. Ilang araw na ang nakalipas nang maramdaman ko ang pagkawala ng isang banal na presensya sa ating lugar. Sa palagay ko, Emong, may pumaslang sa banwa at ang kapalit nito ay ang ating kaligtasan. Naglakad naman si Emong papauwi habang iniisip ang sinabi ng manggagamot. Naisip niya ang dambuhalang kalabaw at ang gintong sungay. Bumilis ang kanyang lakad at pagdating sa bahay ay agad siyang tumuloy sa kanyang kwarto at kinuha ang gintong sungay na nakabalot sa telang puti na nasa altar niya inilagay. Napatitig si Emong sa bagay na yon. Upang mas paliwanagan sa misteryo ay nagpasya si Emong na puntahan ang manggagamot at isangguni dito ang lahat. Habang nasa bulsa niya ang ginto at papalubog na ang araw ay nasipat niya si Mang Gudo na nasa mga talahib na tila nagkukubli. Babatiin niya sana ito pero kakaiba ang kilos ng lalaki. Nagkubli naman si Emong sa likod ng saging at sa tabing ilog ay nakita niya si Criselda, ang buntis na kapitbahay na nagsasalok ng tubig sa ilog. Noong una ay iniisip ni Emong na baka balak ni Mang Gudo na halayin si Criselda. Pero malaki na ang tiyan nito o baka naman pagnakawan. Ngunit kitang-kita niya mula sa liwanag na bumababang araw ang pagdapa ni Mang Gudo. Nakadapa ito sa lupa at pag-usli ng mga buto nito sa balikat at hita. Naging kulay itim din ang katawan nito at umimpis ang katawan. Maingat itong gumapang papalapit sa walang kamalay-malay na buntis. Alam ni Emong na may masamang gagawin si Mang Gudo. Sa kanyang pagkataranta ay pinulot niya ang maliit na patpat ng isang sanga at mabilis na tumakbo. Akmang susunggaban na ng nilalang si Criselda ay pinagpapalo ito ni Emong ng patpat. Alam ni Emong na walang silbi ang patpat pero wala na siyang mapagpipilian pa. Ngunit labis ang kanyang pagtataka dahil sumisigaw ang nilalang na animoy labis na nasasaktan sa patpat na hawak niya. Kaya naman hindi na tinigilan ni Emong ang paghampas hanggang sa kumaripas ng takbo ang nilalang na napuno ng sugat ang likurang bahagi.
Aling Griselda, ayos lang po ba kayo? Bunti ka na po kayo dun ah. Emong, anong nilalang ba yun? Akala ko katapusan ko na. Mabuti na lang at dumating ka. Hindi ko rin po alam kung anong nilalang po yun. Pero si mga... tara na po. Ako na po magdadala ng mga bote ninyo. Ihahatid ko na po kayo sa inyo. Matapos ang insidente ay tumuloy na si Emong sa manggagamot at doon niya sinabi ang lahat. Tumalikod ang matanda at tumingin sa labas ng bintana. Kumuha ng isa pang gasera at sinindihan ito at inilapag sa mismong bintana. Tila may malalim na iniisip habang nakasunod lang nang tingin sa kanya ang binata habang nakanganga. Nag-aabang ito ng mga sagot. Emong, ikaw at ang banwa ay pinagbuklod ng tadhana. Ang puting dambuhalang kalabaw na natagpuan mo ay ang mismong banwa. May pumaslang sa banwa. Isa itong makapangyarihang nilalang ng kadiliman. Ang gintong sungay na yan, Emong, ay may taglay na lakas at kapangyarihan. Kaya natalo mo ang aswang kanina sa may ilog. Aswang si Mang Gudo, Tandang Andres? Paano po nangyari yun? Ano po ba ang nangyayari sa paligid? Baka pag uwi ko po mamaya, ibang kapitbahay na naman ang magiging aswang. Emong, makinig ka nga. Ang sungay ng kalabaw ay ipinagkaloob sa iyo. Ikaw na ang bagong banwa, ang tagapagtanggol ng bayan. May misyon ka na, Emong. May misyon ka na. Matapos makipag-usap, inagpaalam na si Emong na umuwi pero tila lutang pa siya sa mga nalaman niya. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Kung dati ay si Buboy lang ang kanyang responsibilidad, ngayon ay ang buong bayan na. Sa loob ng kanyang kwarto ay tulala pa rin si Emong habang nasa kamay ang gintong sungay nang biglang may narinig siyang kakaibang mga boses na tila galing sa impyerno. Hanggang sa biglang sumigaw si Buboy. Sigaw ng matinding takot. Agad tumayo at lumabas ng kwarto si Emong. Nakasalubong niya ang kapatid na sobrang takot ang itsura. Kuya Emong, may mga aswang. Mga aswang. Ano bang pinagsasasabi mo, Buboy? Aswang? Nasaan? Naandun po, kuya, sa bakuran natin. Isa tapos naging 2 hanggang sa dumami po sila. Buboy, pumunta ka sa pintuan ng kusina natin. At kapag sumigaw ako ng takbo, tumakbo ka na at puntahan mo agad si Tandang Andres. Pero paano ka po, Kuya Emong? Huwag mo na akong alalahanin, Buboy. Kaya ko ang sarili ko. Basta tandaan mo kapag sumigaw ako, tumakbo ka na kaagad ha. Marahang naglakad si Emong sa intradang pinto at nanginginig pa ang mga kamay sa pagbukas nito. Sa pagpihit ng kahoy na pinto ay sumalubong kay Emong ang mga nilalang na nasa anyong tao. Hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga ito. Sa harapan ay isang lalaki na tila pinuno ng grupo. Nagpakilala naman ito bilang si Balrog, ang pinuno ng mga aswang. Nakangiti pa ito habang iniaabot ang kamay sa binata at hiningi ang putol na sungay na ginto ng kalabaw. Pero sa pagkakaalam ni Emong, mula sa mga kwentong baryo, tuso ang mga aswang at kapag nakita mo na sila ng mata sa mata, ay wala ka ng ligtas kundi kamatayan. Kaya naman nagdadalawang isip si Emong dahil tiyak na wala siyang panama sa mga ito. Hoy, aanin mo ang bagay na yan. Kaya ibigay mo na sa akin ang gintong sungay upang wala ng gulo at pare-pareho tayong matatahimik. Huwag mong ibigay ang isa pang sungay. Hindi dapat makuha ng aswang na iyan ang 2 sungay. Dahil magdudulot ito sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Emong, ikaw lang ang may pantapat sa lakas niya. Gamitin mo ang sungay. Gamitin mo. Ano?
Ano bang sungay ang pinagsasasabi niyo? Hindi niyo ba nakikita? Wala naman ako sungay. Iho, huwag mo nang paimpisin ang pasensya ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Akin ang gintong sungay. Dahil kung hindi, tatapusin na kita. Takbo! Ang pagsigaw ni Emong ay hudyat ni Buboy na tumakbo habang siya ay mabilis na pumasok sa bahay at dinampot ang itak sa likod pinto. Natatakot man pero wala nang magagawa si Emong kundi ang harapin ang panganib. Muling bumulong sa kanya ang banwa at nagwikang wag itong matakot. Ang anumang bagay na mahawakan ni Emong ay magiging napakalakas na sandata dahil ang katawan niya mismo ay pinagsamang kalasag at sandata at mangyayari iyon kapag nasa katawan niya ang gintong sungay. Kinapa ni Emong ang sungay sa bulsa upang makatiyak na naroroon pa nga ito. Narinig niya na ang pagkalabog sa labas ng bahay. Pilit na sinusuwag ng mga kampon ni Balrog ang dingding ng bahay. Habang galit na nakatayo, ang pinuno at pilit na inuutusan si Emong na ibigay na ang sungay. Huminga ng malalim at kasunod nito ay ang biglaang paglabas ni Emong sa pinto. Dito sinugod niya ang isang aswang habang nakapikit. Pagdilat niya ay nakatarak na ang talim ng itak sa ulo ng aswang. Bigla naman itong nagliyab at naging abo. Bagay na ikinagulat ng iba pang mga aswang. Bahagya silang napatras. Gayon din itong si Balrog. Imposible! Paano? Isa ka lang hamok na mababang uri ng nilalang. Isa ka lang tao! Sige, subukan niyong lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na gawin ko kayong abo. Lalong-lalo ka na, Balong, Baldo, Badong, o kung sino ka mang demonyo ka. Lumayas ka na dito! Paano ito nangyari? Tandaan mo, bata, hindi pa ako tapos sa'yo. Sa susunod titiyakin ko mapapasa kamay ko na ang gintong sungay. Mabilis na umalis ang mga aswang na tila ba ay may kinakatakutan. Ang pagkawala ng mga ito ay parang mga anino na naglaho sa dilim. Dito na nakahinga ng maluwag si Emong. Nakaluhod siya sa lupa nang madatnan ni Tandang Andres at Buboy. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Agad niyang sinuri ang katawan ng binata kung may sugat ba ito. Sa loob ng bahay, ibinigay ni Buboy ang tasa ng salabat upang may masmasan sila sa mga naganap. Habang humihigop ang tatlo, ay inilahad ni Emong ang engkwentrong nangyari. Hindi na lumiit ang mga mata ng manggagamot hanggang sa matapos ang salaysay ni Emong. Ayon pa sa matanda, hindi niya tiyak kung bakit nais ng aswang na makuha ang putol na sungay ng kalabaw. Pero isa lang ang kanyang hinala. Maaring may kinalaman ito sa kapangyarihang taglay ng sungay. Nabanggit din ni Emong ang mahiwagang bulong sa kanyang narinig. Abiso naman dito ng matanda. Makinig at unawaing mabuti ni Emong ang mga bulong na kanyang narinig dahil lubha itong makakatulong sa kanya sa oras ng panganib. Sa gabing yun ay hindi na muna umuwi si Andres upang bantayan ng magkapatid. Nag-alay din siya ng dasal at proteksyon sa buong bahay laban sa mga aswang. Emong, ito lang ang magagawa ko. Ang bigyan ng pansamantalang proteksyon ang tahanan ninyo. Hindi na basta-bastang makakaatake ang mga aswang sa bahay. Pasensya na kayo, pero biyasa ako sa panggagamot, hindi sa labanan kontra aswang. Kaya Emong, tatagan mo ang iyong sarili. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng banwa na magkamit ng kanyang kapangyarihan. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo noon, ang mundo ay puno ng hiwaga. Kung ano man ang dahilan ng banwa sa pagpili niya sa iyo, ay hindi ko rin alam. At higit sa lahat, hindi magbibigay ang Panginoon ng responsibilidad na hindi natin kayang gampanan. May tiwala ako sa iyo, Emong. May tiwala ako sa iyo. Ang mga salitang yun
ay nanatili sa tenga ng binata habang siya ay nakahiga na at dinalaw na ng pagkatulog. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang dambuhalang kalabaw na kulay puti. Mas matangkad pa ito kesa sa kanya. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang kumikinang ang mga gintong sungay nito. Gumagalaw ang kalabaw at naglakad patungo sa kanya pero hindi naman ito umuusad. Narinig niya ang isang malalim na boses at nagwika ng, "Nasa mga kamay na ni Balrog ang isa pang sungay at balak niyang kunin ang nasa iyo. Dahil kapag nabuo ito at mapapasa kamay ni Balrog ang kapangyarihan ng banwa, mas magbibigay ito sa kanya ng walang limitadong lakas. Sasakupin niya ang bayang ito at ang sangkatauhan. Pero huwag kang mag-alala, Emong. Dahil busilak ang iyong puso, kaya mas malakas ang taglay mong kapangyarihan kumpara sa kanya. Tapatan mo ang kadilimang hatid niya, Emong. Tapatan mo." Dito napabalikwas ang binata mula sa pagkakahimbing. Tagaktak ang pawis at damang-dama ang tagpo. Tila hindi isang panaginip ang naranasan. Kinabukasan, ibinahagi ni Emong sa matanda ang panaginip. Dito na napagtanto ni Andres ang tunay na pakay ni Balrog. Sa mga sandaling iyon ay papaalis na si Buboy papuntang paaralan. Inabisuhan ni Emong ang kapatid na umuwi agad pagkatapos ng klase. Hindi kasi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan nito. Ang pagtiklop ng liwanag ay labis na ikinababahala ni Emong dahil ito ang punto na muling sisibol ang masasamang nilalang. Pagkaalis ni Buboy ay inilatag ni Andres ang iilang piraso ng insenso. Pinayuhan niya ang binata na sa oras na magpakita ang mga aswang ay sindihan niya ito at ilagay sa pinakagitna ng bahay. Ang usok na taglay ng insenso na gawa sa makabuhay ay nagdudulot sa mga aswang ng pagkahilo at pagkalito. Kahit sa ganitong paraan man lang ay makatulong man lang itong si Andres. Malaki naman ang pasasalamat ni Emong sa matanda kahit iniisip pa nito na wala siyang gaanong maitutulong kay Emong. Pagkatapos ng kanilang agahan ay dito na nagpaalam na uuwi na muna si Andres dahil tiyak may naghihintay na mga pasyente sa kanyang bahay. Habang mag-isa ay naging hati na ang iniisip ni Emong. Una, ang pagkilos upang mabuhay silang magkapatid at pangalawa, ang pagkilos kontra naman sa mga aswang. Ni sa hinagap ay hindi naisip ni Emong na darating siya sa ganitong sitwasyon. Ang mga kwentong antingero na naririnig lamang niya ay nararanasan niya na sa kasalukuyan. Samantala, kung ang sinabi ng banwa na ang katawan niya mismo ay kalasag at sandata, ibig sabihin hindi siya basta-basta masasaktan ng kalaban. Ito marahil ang dahilan kung bakit umatras sila noong nakaraan. Bago naman magtanghali ay umusad na si Emong. Kailangan niyang mamasura upang may kitain. Sa kalagitnaan ng kanyang pangangalakal ay napadpad siya sa isang bahay na nasa kabilang baryo na. Nagkukumpulan ang mga tao at halatang may tensyon. Tinanong niya ang isang lalaki sa tapat ng bahay at ayon dito, ang isa daw sa mga anak ay nayanggaw. Dito na kumunot ang noo ni Emong at napatanong muli kung ano ang ibig sabihin. Ang nayanggaw ay ito ang taong nahawaan ng pagiging aswang. Maaring sa pagkain o inumin, pinapadaan ang yanggaw. Kadalasan ito ay nabubuo sa loob ng katawan bilang isang maitim na sisiw at lumalaki habang sinasakop ang buong sistema ng katawan ng biktima. Sa mga narinig ni Emong, ibig sabihin malayang nakakagala ang mga aswang sa paligid at nambibiktima pa. Inapa niya naman ang gintong sungay sa bulsa. Marahan siyang lumapit.
napansin niya na unti-unting lumalakas ang sigaw ng biktima. Isa na si Emong sa mga nakiusyoso, ngunit sa kanya nakatitig ang dalagita na ang boses ay pinagsamang babae at lalaki. Galit at gigil itong nakatitig sa kanya habang nagpupumiglas mula sa kadenang nakatali mula rito. Dito nakaramdam ng awa si Emong. Nais niyang tulungan ito pero hindi niya alam kung papaano. Tumalikod siya at mabilis na pinuntahan si Tandang Andres. Dumating naman sila sa bahay ng biktima bandang 5:00 na. Nagulat naman dito si Tandang Andres dahil kahit may araw pa ay nagsisimula ng magbagong anyo ang dalagita. Ibig sabihin lang nito, malakas na ang kapit ng yanggaw sa buong sistema ng katawan nito. Ginawa naman ni Tandang Andres ang lahat sa abot ng kanyang nalalaman, subalit sadyang malakas ang yanggaw sa loob ng katawan. Wala na ring nakakahawak sa babaeng yon dahil sa sobrang lakas nito. Napatingin si Andres mula naman kay Emong. Sa mahinang boses ay sinabi niya na hawakan ang noo ng babae habang nag-uusal siya ng orasyon. Hindi sigurado si Tandang Andres sa gagawin niya, pero heto na ang huli niyang paraan, ang umasa sa kung anong meron ang binata. Sa oras na dumampi ang palad ni Emong, sa dalagita ay sumigaw ito at nagpupumiglas pa ng gusto. Subalit hindi kailanman napigtas ang noo nito sa pagkakadikit sa palad ni Emong. Sa uling pagkakataon ay hinawakan ni Tandang Andres ang bibig ng biktima at pilit na pinainom ng langis. Dito na napahinga ang biktima at nangisay ito ng gusto at napigtas na rin ang noo sa palad ng binata. Ilang segundo pa ay dumapa ito sa lupa at nagsusuka ng maitim na likido. Tila pinaghalong amoy putik at natuyong dugo. Mabuti naman po at nailigtas mo ang dalagita, Tandang Andres. Bilib po talaga ako sa kakayahan mong makapanggamot. Nagkakamali ka, Emong. Ikaw ang gumamot sa babae at hindi ako. Alam ko na hindi ko nakakayanin ang lakas ng yanggaw. Kaya sumugal ako sa inaakala kong tama. At hindi nga ako nagkamali. Emong, hindi mo lang taglay ang lakas ng isang mandirigma, kundi pati ang kakayahang makapanggamot. Ngayon ko mas lubos na naiintindihan ang kapangyarihan ng isang banwa. Wala ka nang pinagkaiba sa isang antingero. Alam ko na bagong-bago ito sa iyo, Emong, at naguguluhan ka pa. Pero lahat naman tayo ay dumadaan sa unang beses sa ating buhay. Kaya heto na iyon, Emong. Sa bawat karanasan ay pagtutuunan mo ito at aralin ang mga bagay-bagay. Nasa iyo na ang banwa, Emong. Yakapin mo ito at gawin ang nakatadhana. Bago naman sila umalis sa baryong yon, ay tiniyak muna ni Andres na maayos na ang kalagayan ng dalagita. Habang naglalakad sila pauwi, ay hindi sila nagpakampante sa bawat pagkilos nila. Alam nila na ang mga aswang ay gumagala na sa paligid. Isang bulong naman na bigla ang dumaan sa kanyang pandinig. Wala na siyang ibang naisip kundi si Buboy. Agad niyang niyaya ang matanda na bilisan ang paglalakad. Ngunit nag-abiso si Tandang Andres na kung may kakibang kutob si Emong ay tumakbo na ito pauwi at huwag na siyang alalahanin. Ganun nga ang ginawa ng binata. Nang mapansin ni Emong na hindi na siya nakaapak sa lupa dahil sa sobrang bilis, sa ilang saglit ay natanaw niya na ang kanilang bahay. May mga aninong nakapalibot dito at narinig niya si Buboy na minumura ang mga aswang. Dito na nagpantig ang tenga ng binata dahil alam niya na si Balrog ay muling nagbalik. Tumalon siya ng mataas, sabay hila sa malaking sanga ng puno at mabilis na ipinalo sa ulo ng aswang. Nagpagulong-gulong ang aswang sa lakas nito at halos mawalan na ng malay. Sa pagbagsak niya sa lupa ay doon niya nasilayan ang grupo ng mga aswang
at sa likuran nito ay nandoon si Balrog. Kuya Emong, mabuti po at narito ka na. Salamat sa proteksyon ni Tandang Andres at hindi po nila ako napasok. Boboy, yung insenso ng makabuhay, sindihan mo at ilagay sa pinakagitna ng bahay. Mukhang may natutunan ka na sa ikli ng panahon, bata. At alam ko din na ikaw ang nagligtas sa dalagita sa kabilang baryo. Ngayon alam mo na kung ano ang kaya kong gawin. Paano kaya kung sabay-sabay kong yang gawin ang mga tao? Ilan kaya ang maililigtas mo? 1, 2, o 3? Huwag na nating pahirapan ng bawat isa, bata. Ibigay mo na sa akin ang gintong sungay. Una sa lahat, Emong ang pangalan ko. Pangalawa, niknik mo. Ano ko, bali? Alam ko na kung ano ang balak mong hinayupa ka at hindi ako natatakot sa'yo. Narito ako upang tapusin ang kahangalan mo. Masyado kang mayabang, bata. Pinuno ng mga aswang ang nasa harapan mo. At ano ang ipanglalaban mo? Yang sangang hawak mo? Saan tong paspasan kung kukunin ang gintong sungay? Sa pagbitiw ni Balrog ng utos ay sabay-sabay sumugod ang 5 aswang sa binata. Subalit napaatras sila nang maamoy ang halimuyak ng insenso. Pero sadyang matibay ang sikmura ng mga nilalang kaya nakalaban pa rin ito. Walang habas naman na pinaghahampas ni Emong ang mga kalaban sa sanga na nagmistulang bakal sa kanyang mga kamay. Pero nakakausad na ang mga aswang hanggang sa may nagliparang mga nagbabagang apoy mula sa likod ng bahay. At dito dumating si Tandang Andres. Hawak ang sulo at itak. Sabay nilang lilabanan ang mga aswang habang dinamihan pa ni Buboy ang insenso at sinabayan na rin niya ng dasal. Dito nagkaroon ng lamat ang mga aswang na sumugod. Umatras ang mga ito at umabanti naman ang pinuno. Mga wala kayong silbi. Naturingan pa naman kayong unang hanay ng mga sundalo ko. At ikaw naman kutong lupa ka. Titirasin na kita ngayon kasama yung uugod-ugod na matanda. Hindi ko alam kung papaano mo napaslang ang banwa sa kabila ng pagiging makapangyarihan nito. Pero sa aking pagkakaalam, napakabanal at napakabuti ng isang banwa. Malamang nilinlang mo ito sa iyong pagiging tuso. Pero mas mautak sa iyo ang banwa dahil hindi ito nagpahuli sa iyo ng buhay at buo. Tignan mo, nasa kamay ni Emong ang kalahating sungay nito. At nasa akin ang isa pang kalahati. Ano sa tingin mo ang mangyayari, tanda? Ako ay pinuno at sanay sa labang kontra sa isang batang baguan. Sabay ko kayong tatapusin. Sumugod itong si Balrog at mabilis naman itong sinalubong ni Tandang Andres ng tigalpo at sulo. Bahagyang naapektuhan ang aswang at si Emong naman ang humarap. Samantala, lumabas na ng bahay si Buboy habang bitbit ang mga insenso at walang patid na nagdasal. Hinarap ni Tandang Andres ang iba pang aswang na ngayon ay nagkakaroon na ng kakaibang ilusyon dahil sa epekto ng insensong hawak nito. Wala na ito sa tamang wisyo ng pakikipaglaban, bagay na pabor kay Andres. Sa kabilang banda naman, nagpalitan ng lakas ang pinuno at si Emong. Nagugulat ang aswang dahil sa hindi inaasahang lakas at tibay na taglay ni Emong. Aminado siya na para siyang sumusuntok sa isang malaking tipak ng bato. Ang talim ng kanyang kuko ay dumadaplis lang sa balat ng binata. Animoy nag-uumpugang bakal. Habang nakikipaglaban ay narinig ni Emong ang bulong ng banwa na nagsisilbing gabay niya sa labanan. Para naman sa mga suntok at ataking natatanggap ni Emong ay dito niya napagtanto kung gaano siya katibay. Para bang mga may hinang dampilang ang bawat suntok ni Balrog sa kanya. Napapangiti na lamang ang binata, bagay na lalo namang ikinagalit ni Balrog. Kabaliktaran naman ang epekto nito sa aswang. Sa bawat tama ni Emong ay halos nawawalan siya ng ulirat sa tindi ng lakas nito
na may halong kabanalan. Sa mga sandaling napapangibabawa na si Balrog ay hinugot ni Emong ang gintong sungay. Sa mga sandaling yon, nanlaki naman ang mga mata ni Balrog. Bakas ang pananabik sa mukha na makuha ang sungay, ngunit isang mabilis at napakalakas na atake ang ginawa ni Emong. Tumarak ang dulo ng sungay sa mismong noo ni Balrog. Napaluhod dito ang aswang at gumawa ng matinding liwanag ang sungay na nasa noo ng aswang. Nagtalsikan ang iba pang aswang at naging abo sa pagbagsak sa lupa. Walang patid ang sigaw ni Balrog hanggang sa nagliyab ang katawan nito at unti-unting naglaho. Sa likod ng aswang ay nakita ni Emong ang imahe ng dambuhalang kalabaw na nakatitig sa kanya at naglaho naman ito kaagad. Kasunod nito ay ang pagbagsak ng dalawang sungay sa lupa. Nasa mga kamay mo na ang dalawang gintong sungay ng banwa, Emong. Kung sa isa pa lang ay labis na ang lakas na naibibigay sa iyo, paano pa ngayong dalawa na? Tandang Andres, wala man akong ideya kung bakit ako ang pinili ng banwa. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil mas nagkaroon pa ng direksyon ng buhay ko. Noon po kasi wala akong pakialam sa iba dahil ang nais ko lang ay mabigyan ng maayos na buhay si Buboy. Emong, alam ng banwa na busilak ang iyong puso. Siguro sinasabi mo na wala kang pakialam sa iba. Pero ika nga, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kung wala ka talagang pakialam, bakit mo iniligtas si Griselda? Bakit mo tinulungan ang dalagitang Nayanggaw? Emong, nag-uumpisa ka pa lang at alam ko darating din ang panahon na lubos mong maiintindihan ang lahat. Napakabata mo pa at habang nabubuhay ako, ay narito lamang ako bilang iyong gabay. Isang umaga, sa bahay ng magkapatid, nagising si Buboy dahil sa kanta ng dalawang tao. Kaarawan na pala ng binata at malaki ang ngiti nito dahil sa kanyang dalawang bisita. Hindi man marangya pero labis ang tuwa ni Buboy sa ensaymada na may nakatarak na kandila. Inihipan niya ito at niyakap sila Tandang Andres at ang kapatid na si Emong. Sa hapag ay may mumunting salo-salo at sa gilid ng mesa ay naroon ang regalo ni Emong. Isang makintab na maitim na sapatos para naman sa pag-aaral ni Buboy. Payakman ang pamumuhay, tiniyak naman ni Emong na maayos ito. Imposible nang mabuo pa ulit ang kanilang pamilya. Nagsisikap naman siya na maibigay sa kapatid ang pagmamahal na kailangan nito. Samantala, isang hapon, napadpad si Emong sa tambakan. May mga iilang namamasura doon. Nakangiti siyang pinagmasdan ang kapwa basurero habang nakatayo sa gilid ng kalsada nang biglang may tumama sa kanya na balat ng saging. Paglingon niya ay nakita niya ang binatang nakangisi sa loob ng sasakyan na nagtapon ng balat sa kanya. Ang tingin nito ay may pangungutya pero imbis na mainis ay nakaramdam ng kakaiba itong si Emong. Isang pakiramdam na pamilyar sa kanya. Ito ang pakiramdam na kapag nakikita niya dati si Balrog. Napatakbo siya sa kalsada at hinabol ng tingin ang sasakyang lumalayo na. At paglingon niya sa tuktok ng tambakan ay nakita niya ang imahe ng dambuhalang kalabaw na ang tingin ay nasa direksyon din ng sasakyan. Nagtungo naman agad si Emong sa bahay ng matandang manggagamot at doon may usapin na nais buksan ng binata. Tandang Andres, ilang uri po ba ang mga aswang? May mga aswang din ba na namumuhay sa lungsod? Alam mo, Emong, ang mga aswang ay wala namang pinagkaiba sa mga tao. May namumuhay sa bundok, sa ilog, sa kabilang isla, at kahit sa lungsod pa. May mga aswang pa nga na nagsisimba at gumagawa ng pilantropo sa mga tao. Bakit mo ba naitanong? Kanina po kasi, may nakita akong binata. Nakakotse po pero iba ang pakiramdam ko, Tandang Andres.
Yung pakiramdam na nakita ko po kay Balrog noon. Mukhang hindi imposible ang naramdaman mo, Emong, dahil isa ka ng banwa. Pero ang tanong, saan kaya pupunta ang binatang iyon at ano ang plano mo? Gusto ko pong mahanap ang binatang iyon, Tandang Andres. Hindi ako mapalagay hanggat alam ko na may kakaibang nilalang na umaaligid. Samantala, isang gabi, nagpaalam sa kanya si Buboy dahil dalalo ito sa isang kaarawan ng kanyang kaibigan na kapwa din niya mag-aaral. Inalam ni Emong ang lugar at oras kung kailan uuwi si Buboy. Bago niya naman ito pinayagan. May kalayuan din dahil nasa kabilang bayan pa ito. Isa sa mga kaibigan niya ay may tricycle kaya yun daw ang gagamitin nilang sasakyan. Naghabili naman itong si Emong na wag uminom at magsaya lang sa selebrasyon. Masyadong bata pa kasi si Buboy para lumaklak ng alak. Nang makatulog na si Buboy ay lumabas ng bahay itong si Emong. Sa ilalim ng puno, doon niya sinubukang tawagin ang kaluluwa ng dambuhalang kalabaw. Nais niyang itanong dito ang tungkol sa binatang nakita niya at hihingi na rin siya ng gabay kung papaano mahanap ang isang nilalang. Subalit, walang nagpakita o nagparamdam man lang. Ngunit bago naman siya makapasok ng kwarto, ay nakita niya ang siluetang imahe ng kalabaw na nakatayo sa labas ng pinto sa kwarto ng kapatid niya. Akmang kakausapin niya ito, ay unti-unting naglaho ang kalabaw. Napaisip naman tuloy si Emong kung bakit naroroon ang kaluluwa ng banwa sa kwarto ng kanyang kapatid. Kinabukasan habang nag-aalmusal ay muling nag-usisa si Emong sa pupuntahan ni Buboy. Boboy, ano nga ba ang pangalan ng kaibigan mo na may kaarawan? Seryo po, Kuya Emong. Mayaman po sila pero mabait po siya at matulungin. Gaano mo na ba na katagal na kaibigan yun? Transfer po kasi siya, Kuya. Siguro mga ilang buwan na rin po. Palakaibigan kasi siya, Kuya. Kaya maraming nakakakilala sa kanya agad sa school. Atid sundo pa nga po siya ng kotse eh. Iba talaga kapag mayaman po, ano? Hayaan mo, Buboy. Bibili ako mamaya. Ilan ba ang gulong na gusto mo? Si Kuya talaga, akala mo naman seryoso. Sige na at baka mahuli pa po ako sa klase. Sa pag-alis ni Buboy, sumagi sa isipan ni Emong ang binatang nambastos sa kanya na nakakotse. Sana nagkamali lang siya sa kanyang hinala na iisa ang binatang yon. Bago naman magtapos ang klase, sa araw na yon ay naroroon na sa tapat ng paaralan si Emong. Hindi upang sunduin ng kapatid, kundi manmanan ang sinasabing kaibigan ni Buboy. Mga motorsiklo at tricycle pa ang nakaparada sa labas hanggang sa may dumating na itim na kotse. Tandang-tanda ni Emong ang numero nito at kumpirmado. Ito nga ang sasakyan ng binata. Makalipas pa ang ilang minuto ay naglabasan na ang mga estudyante at kitang-kita ni Emong ang binata na maraming kasabay at nagpaalam sa mga ito sabay pasok sa kotseng itim. At isa sa mga nagpaalam dito ay si Buboy mismo. Naggubli lamang si Emong at bukod sa kotseng yun ay wala nang iba pang dumating. Dito na kinabahan si Emong dahil napakabigat ng presensya ng binata. Umalis siya sa lugar at nagtungo naman kay Tandang Andres. Humingi siya dito ng proteksyon para naman kay Buboy. Hindi naman siya binigo ng matanda at binigyan siya ng habay na nakapaloob sa basyo ng bala. Sa palagay ko ay may alam ka na sa binatang pinaghihinalaan mo. Opo, Tandang Andres. Kaibigan pala yun ni Buboy na sa makalawa ay imbitado pa ang kapatid ko sa kaarawan nito na nasa kabilang bayan pa. Kabilang bayan? Bakit dito nag-aaral ang lalaking iyon? Parang hindi naman akma.
Yun na nga po, Tandang Andres. Para bang sinadyang nasa malayo ang bahay ng binatang iyon sa paaralan. Kung tutuusin po ay may paaralan naman sa bayan nila. Kaya bakit dito pa po niya napiling mag-aral? Ano nang balak mo ngayon, Emong? Pipigilan mo ba ang pagpunta ni Buboy? Hindi po, Tandang Andres. Hahayaan ko po si Buboy. Kaya nga po humingi ako ng proteksyon para sa kanya. At kung ano man ang mangyari doon, hindi ako magdadalawang isip na tapusin kung totoong aswang man ang binatang iyon. Pero teka sandali, Emong. Kung aswang nga ang binatang iyon, ibig sabihin ang buong angkan nila ay aswang. Abay, hindi naman ako papayag na mag-isa ka lang susugod doon. Alam mo na ba kung anong uri ng aswang ang mga yon? Hindi pa po, Tandang Andres, pero malalaman ko din po yun. Emong, sandali lang. Hindi sapat ang tapang at lakas sa laban. Kailangan din ito ng matinding pagpaplano. Susugod ka na hindi mo kilala ang kalaban. Alalahanin mo na andoon si Buboy. Siguro mas mabuting huwag mo na lang siyang papuntahin. Samantala, sa pag-uwi ni Emong ay naabutan niya si Buboy na naghahanda na ito ng hapunan. Binati pa siya nito at panay kwento tungkol sa iba't ibang bagay. Habang si Emong ay nakikinig lang, pero tinitimbang kung papaano niya sasabihin sa kapatid ang kanyang mga hinala. Nang matapos ang hapunan, ay tinawag niya si Buboy. Ipinasuot niya sa bewang nito ang habay na bigay ni Tandang Andres. Dito rin niya sinabi ang tungkol kay Seryo. Nagulat naman si Buboy sa kanyang narinig, pero hindi naman siya makapaniwala sa hinala ng kanyang kuya dahil napakabait daw talaga ni Seryo. Pero mas naniniwala naman si Buboy kay Emong kaysa kahit kanino man. Malungkot man pero pumayag na si Buboy na hindi na lamang siya pupunta sa selebrasyon, pero nag-aalala siya sa ibang mga kaibigan na pupunta. Dahil kung totoong aswang si Seryo, ay tiyak na ang kapamakan ng mga kaibigan niya. Nangako naman si Emong na siya na ang gagawa ng paraan upang hindi matuloy ang pag-alis ng mga ito. Sumapit na ang gabi ng kaarawan ni Seryo. Nakita na ni Emong ang tricycle ng mga kaibigan ni Buboy. Nagdahilan ng binata na may sakit, kaya hindi na lamang ito sasama. Umandar na ang tricycle nang biglang sumabog ang gulong nito. At ang may gawa nun ay si Emong. Pero tila hindi natinag ang mga kabataan at nagbabalak na mag-abang na lang ng ibang tricycle. Napakamot ng ulo si Emong dahil papaano niya mapipigilan ang mga ito, hanggang sa narinig na lamang niya na nagsisigawan at nagtakbuhan pabalik ang kabataan. Doon niya nakita ang dambuhalang kalabaw na nagbabadyang suwagin ang mga kabataan. Napangiti na lamang si Emong sa hindi inaasahang tulong. Samantala, narating niya na ang bahay nila Seryo. Malaki naman ito at nagtaka siya dahil tahimik at wala namang mga bisita. Dito na mas lumakas pa ang kanyang hinala, hanggang sa napansin niya sa terasa ng bahay. Naroroon si Seryo at isang matandang lalaki na tila nag-aargumento. Sinubukan ni Emong na pakinggan ng maigi ang usapan ng dalawa, pero malabo dahil masyado siyang malayo. Hanggang sa may kamay na dumapo sa kanyang balikat na halos kumawala ang kaluluwa sa labis na pagkagulat niya. Tandang Andres, ikaw po pala. Akala ko po kung sino na. Nagulat ka ba, Emong? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba, na hindi ka dapat magpunta na mag-isa. Oh, yan na ba ang bahay? Pero bakit tahimik? Akala ko ba ay may piging? Yun na nga rin po ang pinagtakan ko, Tandang Andres. Kung bakit ni isa ay walang bisita. Imposible naman na sina Buboy lang ang panauhin. Mukhang alam ko na ito, Emong. Imbes na sina Buboy ang kakain at magpapakabusog, sila ang lalantakan ng mga aswang na yan. Sa ilang oras na pagmamasid ng dalawa ay napagtanto nila na wala ngang selebrasyon ang gabing yon.
hanggang sa nakita ni Andres ang tila isang malaking ibon na lumabas sa bintana ng bahay. Itinuro ito ng matanda at nanlaki ang mga mata ni Emong sa nakita niya. Kitang-kita nilang dalawa ang anyo ng tao na may pakpak ng paniki na matayog ang paglipad. Ayon kay Andres, posibleng pamilya ng mga tiktik ang naninirahan sa malaking bahay na yon. Ang binatang si Emong ay porsigidong salakayin na ang bahay. Bitbit ang nag-iisang itak ay lihim na siyang pumasok habang si Tandang Andres ay nanatili sa labas at nag-aabang lang kay Emong. Tinatayang nasa 4 na aswang ang nasa loob ng bahay. Pansin niya ang galit na boses ng isang babae na tila may edad na. Sa pagkakaintindi ni Emong, nagalit ito dahil walang bisitang dumating. Kaarawan pala ito ng bunsong kapatid ni Seryo at ang mga bisita sana ang magiging alay. Pero hindi nakaligtas si Emong sa pang-amoy ng mga aswang. Habang nagtatago si Emong ay narinig niya ang mahinang ungol sa kanyang likuran. Sino kang mapangahas na nagkukubli dito? Mga aswang! Sabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko sa inyo! Isang pagkakamali ang sugurin kami sa aming teritoryo. Nagkaroon agad ng labanan sa pagitan ng dalawa. Ito ang unang beses ni Emong na makipaglaban sa aswang lipad. Pero hindi umubra ang kakayahan ng aswang. Nang mapagtanto ng kalaban na hindi niya matatalo si Emong, ay sumigaw ito at pinapaalis na ang mga anak. Kitang-kita pa ni Emong ang naiiyak na mukha ni Seryo habang binabanggit ang pangalan ng inang si Divina. Ang laban ay nagtapos at naiwan si Divina na nagliyab ang buong katawan. Pero para kay Emong, ang laban ay nagsisimula pa lamang. May 3 aswang pa na nakatakas at alam ni Emong na darating ang panahon na babalikan siya ng mga ito. At simula noong natalo niya ang pinunong aswang na si Balrog ay nagtuloy-tuloy na ang pagtuklas ni Emong sa mga nilalang na nagkukubli, hindi lang sa kagubatan, hindi lang sa dilim, kundi kahit pa mismo sa mga tao ay may mga nilalang na ginagawang sangkalan ang mga ordinaryong tao upang mapagtakpan lang ang kanilang tunay na anyo. Wakas. Okay, opinyon natin sa kwento. Grabe, napakalakas nung gintong sungay ng banwa. First time ko rin makarinig ng banwa, no? Ewan ko lang, baka yung ibang kwento meron nang nasabi. Pero ako, first time lang to sa agintong sungay saka yung puting kalabaw. Grabe. Medyo nakakakilabot yon, no? Saka, yun nga, ang daming feeling ko malakas talaga tong si Tandang Andres. Hindi lang nabigyan ng spot. Kasi more on, syempre karanasan to ni Emong, sa kanya talaga iikot. Pero feeling ko, mas maraming nakaharap to si Tandang Andres nung kabataan niya. Kahit nung existing niya na manggagamot siya, feeling ko marami. Alam niyo naman, saka yung insenso ng makabuhay, di ba? Hindi malalaman to ni Tandang Andres kung hindi siya malalim na wala siyang malalim na aral sa panggagamot, no? So yun, para sa akin napakalakas nitong dalawa. Yun nga lang, medyo nabitin ako sa wakas nung storya, pero ganun pa man, wala tayong magagawa, yun pa rin. At least walang namatay sa magkapatid, di ba? So yun, para sa akin napakaganda. Kayo kung may opinion kayo sa kwento natin mga kabaryo, pwede nyong i-comment sa baba kung nagustuhan nyo o anumang naramdaman nyo sa kwento na inis o ano. Re-replyan ko kayo sa isa para mabasa rin namin. Tapos sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below para masama natin sa next upload. Tapos yun nga pala, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, meron tayo yung kwentong kalakbay natin, suportahan nyo pa rin. Saka yung Dear Tasha, yan, dalawa yan. Tapos baka mag-daily rin kami dito ni Tito. Ano sa tingin nyo?
may suggestion ba kayo kung mas okay sa inyo na araw-araw tayo dito tapos may upload din tayo sa kwentong Kalakbay? Nung lately kasi nababasa ko parang nabibitin sila sa kwento. Minsan may time na hindi kami nakakapag-upload 2 days. Yun, medyo mahirap kami mag-narrate nun kasi alam niyo naman on the spot yung narrate namin. Hindi kami nagre-record talaga na nag-i-imbak ng story. Kumbaga actual yung narration namin. Kaya minsan talagang kinakapos din. Nakakapagod din sa lalamunan. Pero kayo kung gusto niyo ng daily, balitaan nyo kami, comment nyo rin sa baba. Tapos yung Facebook natin soon. Sa mga gusto ng gamit, babalik na yon. May inaayos lang kami. Kasi ang daming nangyari dito sa kwentong baryo kaya hopefully na maayos na to. Yung mga channel na nagnanakaw ng story. Yan, report nyo agad o mag-comment kayo kung may nakita kayo. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.